Ako nga pala si Teacher Joshua, kasama ko ngayon si Lester Bon, si Ita Paransa. at kami ang magiging tagapagpakita turo para sa hilig na kwento at aral. Pero bago tayo dumako sa lesson proper sa pagtatalakay, maaari ba kayo tumayo ng lahat para sa ating panalangin na pag-uunahan ni Ate Samantha at Samantha, maaari ka ba tumayo? Ang anak, ang Espiritu Santo. Maraming salamat sa iyong panalangin at Samantha. Ngayon, bago kayo umupo, maaaring kunin niyo muna mga basura na nakakalat sa ilalim ng inyong lamesa at ilagay ito sa tamang lagayan. Bago tayo magsimula sa talakayan, aalamin muna natin ang mga alitutunin na nasa silintalan. Ito ay safe. S para sa siguraduhin manatiling kalmado at huwag magpanik upang makapag-isip ng tama. A para sa alamin ang pinakamalapit na exit at makikita naman natin ang exit ay nandoon. F para sa follow o sumunod sa lahat ng mawala. Alitutunin at direkta ng mga otoridad. At E para sa evacuate ang sarili at gamitin lamang ang mga tinatalaga-punta para sa kaligtasan. Manatiling kalmado, manatiling safe, at manatiling agresibo. Next please. Bago naman tayo dumako sa ating lesson proper, magkakaroon muna tayo ng pagganyan na pinamagatang totoo o fake news. Magpapakita ang guro ng tatlong larawan sa sitwasyon sa screen o board. Itatanong mo sa mga mag-aaral at ng mga ito kung ano nga ba posible ng pangyari ito sa totoong buhay o kung ito ba ay bahagi lamang ng imahinasyon. Pero bago tayo sumagot, kailangan niyo muna suotin ang mahiwagang hat ni Martario. Sige, dumako muna tayo sa unang larawan. Sino gusto sumagot? Ate Jenny, suot mo muna ito bago ka sumagot. Pwede mo susunod? Tama. Ito ay isang ibog at ipilit-kulay na balahibo na nagpapagiling sa sakit sa pamamagitan ng awit. Ito ba ay kombinasyon? Or totoo na nangyayari sa ating buhay? Tama. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. Pangalawa, isang prinsipe na nakikipaglaban sa isang higanteng may 7 ulo. Ito ba ay nangyari talaga sa totoong buhay o katang-isip lamang o imahinasyon? Para sa iyo, Kuya Lester, ano yun? Tama! Bigyan natin siya ng 5 bagsak. 1, 2, naman tayo sa pangatlong larawan. Ito ay isang tao na naging bato matapos maikutan ng isang luwang ikot. Ito ba ay totoo o katang-isip o imahinasyon lamang? Para sa iyo, Ate Jenny, ano ito? Tama! Bigyan natin siya ng 5 bagsak. 1, 2. Ngayon, dumako naman tayo sa mga paprosesong tanong. Bakit natin kinahiligan ng mga kwentong puno ng kababalaghan? Para sa iyo, Kuya Lester, maaari ka magpatayo? Para sa akin, Bigyan natin siya ng 5 bagsak kasi lagi yung sagot niya ay tapos na tayo sa pang-process ng tanong, dumako naman tayo sa mga learning objectives. Una, nailalahan ang kahulugan at mga katangian ng koridor. Pangalawa, napapahalagahan ang koridor bilang salamin ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. At pamuli, nagagawa ang pagsulat ng isang saklong ng koridor na may tamang sukat at tugma. Bago tayo umako, alalahanin nyo na ng learning objectives at para naman ito ay magiging gabay patungo sa ating tagumpay. Katangian at kahulugan ng koridor. Ano nga ba ang mga kahulugan at katangian nito? Una, ang koridor, ito ay tuwing ng tulang romansa o magical romance mula sa influensya ng Kastila. Ang mga tema naman na ginagamit para sa koridor ay pananampalataya, pakikipagsapalaran, mga kababalaghan. Ano nga ba ang mga different or mga iba-ibang katangian ng koridor? Una, batay sa anyo, sukat at lima. Ito ay binubuo ng 8 antig sa bawat taludtod. Mayroon 4 na taludtod sa bawat sakno.
Sa musika at tindayan naman, ang ibig nito ay mabilis na tinatawag na allegro dahil mabilis ang pagbigkas o pag-awit dito. Madalas ito itinuturing na parang nagkukwento lamang. Sa paksa nilalaman naman, ang mga tema o mga nilalaman nito ay patungkol sa pananampalataya, kababalaghan at alaman. Sa katangian ng mga tauhan naman, may mga kapangyarihan supernatural o mga kapangyarihan na hindi natin alam na nag-e-exist pala. Katulad na ng mga apoy, na nagiging bato ang mga iniikutan sa ulo. Halimbawa ng Torito. Unang halimbawa, pakibasa, Jenny. Maraming salamat. Kaya ano yung napansin ko dito, Ate Jenny? Magaling, tama yun. Ngayon, sa pangalawang halimbawa naman, Kuya Jonas, maaaring magbasa ng pangalawang halimbawa. Ayan, so ano yung napansin mo, Kuya Jonas? Maraming salamat. Ngayon, more na halimbawa ng Torito. Sa ibong Adarna, isa naman itong halimbawa. Para sa ibong Adarna ay sa Virgin Ina Maligid at Emperadora sa Langit. Ayun, so may 8 siyang sakno. Kaya sa Bernardo Marvel naman, kung mapapansin nyo, 8 yung sakno at sa Principe Florinio ay naman ay may 8 sakno. Ngayon, sa pagkakaiba ng awit at Torito, ano yung mga napapansin nyo, di ba? So sa awit ay mabagal ang bigkas, 12 na pantig, sa libro ng gitara o bandurya, at may kapani-paniwalang daloy ng kwento. Ngayon sa Torito naman ay mabilis ang pagbigkas, may 8 pantig, kumpas na marsya at kinawiwilihan dahil sa mga malapantas ng temang taglay. Ngayon sa unang aktibidad, babasahin ko una ang panuto. Ang klase ay hahatiin sa 3 pangkat, kung saan ang bawat pangkat ay bibigyan ng magkakaibang aktibidad na nakatuon sa pag-unawa sa korido at awit. Gamit ang inyong mga handout bilang gabay, kailangan matapos at may pakita ang inyong outputs sa loob ng 15 minuto. Ayan, kunin niyo yung mga handouts, mga bata. Ito yung mga listahan ng ating mga gawain. Ang una ay ang Torito Acto, pangalawa ay ang Tori Portrait, at ang pangatlo ay ang Venn Diagram. Para sa unang grupo na pinangungunahan nila Ate Samantha, bumuo ng isang saklong na may 4 na linya at tigawalong pantig tungkol sa pakikipagsapalaran, bigkasin ito ng tagapagsalita at samahan ng malikhaing freeze frame upang ipakita ang damdamin at bilis ng kwento ng Torito. Yun yung para sa group 1. Ito naman ang pamantayan sa pagmamalata para sa kanila, ilalaman ng sukat, pagganap ng tactic o operasyon na may kabuuang 25 points. Para naman sa Tori Portrait, para ito sa group 2 na pinangungunahan ni Ate Jenny, gumuhit ang original na tauhan na may katalihang supernatural. Ipakita ang kanyang kasuotan, kagamitan, o kapangyarihan, kulayan ng masining at tagyan ng maiging paglalarawan sa papel niya sa isang kwentong Torito. Ito ang kanyang pamantayan, pagkakalinharin, tunay at kalinisan ng gawa na may kabuuang 25 points. Para naman sa Venn Diagram, ang pangatlong grupo na pinangungunahan ni Kuya Jonas Ariton ay gumawa ng malikhaing Venn Diagram na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng awit at korido gamit ang mga hugis na kaugnay sa paksa. Siguraduhin madaling masahin at kumpleto ang impormasyon bago ipaskin. Ito ang pamantayan o mga kriteria na may kabuuang 25 points. Sa 3 activity na pinangungunahan ng Group 1, Group 2, Group 3, dahil bibigyan lamang namin kayo ng 10 minuto para magawa ang mga activity at pagkatapos ng 10 minuto, ipapasa ninyo na o i-act nyo na ang inyong mga nagawang mga activity. Okay, sa 3 grupo, natapos na natin ang 3 activity at nakapresenta na kayo sa inyong mga gawa.
Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pamprosesong tanong. At tatawagin kami ito ng Wheel of Names. Ayan, Kuya Charles, maaari ko bang tumayo para sa unang katanungan. So, para sa iyo, Kuya Charles, ano ang anyo ng panitikan na tinatalakay sa aralin na nagtataglay ng 1 or 8 pantig at mabilis na himig o allegro? Ayan, maraming salamat. Tama yung sagot. Ito ay korido. Okay. Pangalawang mag-aaral na sasagot ay si... Ayan! Ate Cruz. Maaari ka bang tumayo para sa pangalawang katanungan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng supernatural na kapangyarihan ng mga tauhan sa isang korido? Maraming salamat! Napakaganda ng iyong kasagutan. Di ba, class? Pangatlong estudyante naman. Sino kaya ang sasagot? At ikaw, Ate Jenny. Paano mo mailalarawan ang damdaming inihatid ng mga mahiwagang pangyayari sa iyong Adarna sa pamamagitan ng pagbukit o dula? Maraming salamat, Ate Jenny, kahanga-hanga. Yung sagot mo. Ayon mga bata, tutungo naman tayo sa ating pagtataya. Kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper. Nakakuha na kayo ng isang kaapat na papel. Ngayon ay magsisimula na ang ating pagtataya. Huwag tumingin sa iyong katabi. Natapos nyo na ang inyong pagtataya. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawa nating pagtataya. Ang panuto dito ay isulat ang tama kung ang pangayan ay tama. At mali naman kung ito ay mali. Base sa hinihing sagot sa susi. Ayan, tapos na kayong sa inyong pagtataya, mga bata, tapos na. Ipasa niyo sa harapan at kukolektahin mo ito mamaya pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating kasunduan. Basahin ninyo ang panuto, mga bata. Ayan, naiintindihan niyo ba yung panuto? Ito po yung halimbawa para gabayan kayo sa inyong paggawa ng ating kasunduan. Ayan, so kumaan. At ito naman ang pamantayan para makuha niyo yung magandang marka na inyong nais. Una sa sukat, sa tugma, at nilalaman. At naman kabuuan naman ng 30 points. Ngayon, bago natin tapusin ang ating talakayin sa araw na ito, maaari nating balikan ng ating tatlong layunin kung natumbok ba lahat ang mga layunin. Una ay nailalahad ba ang kahulugan at mga katangian ng korido? Magaling. Napapahalagahan ba ang korido bilang salamin ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino? Magaling. Nakagagawa ba ng pagsulat ng isang saknong ng korido na may tamang sukat at tugma? Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, dito na rin nagtatapos ang ating talakayan.
Ayan, maraming salamat mga bata. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. At sa susunod muli sa ating pagkikita, Kuya Joshua, maraming salamat.